ating katawan. Ang ika-4 na wika sa 7, Huling-wika ni Jesus, 7 palabras, ika-3 ng hapon, madilim ang kapaligiran, nagsisimula ng umulog at tumitat. Pakiwari-ba'y naglulong sa akin ng kapaligiran ng isang malagim na pangyayari sa buhay ni Jesus. Sa kanyang pagkakalibag sa krus, nararamdaman niya ang sakit ng mga sugat na sanggi ng mawalang tinig, na nakaputok at nakabaon sa kanyang ulo, na sinasagasaan ng dugo ng kanyang mukha, ang hapdi ng mga daan, hampas sa kanyang likod na halos mabalatan ang natutuyong dugo. Ang mga balikbuto sa balikat ay nakapasan niya ang mabigat ng krus. At higit sa lahat ay ang pagkakapako ng kanyang 2 kamay at paa. Nakuyakot siya, nakatingin sa ibaba, walang may hinahanap. Nasaan kaya ang mga alagad ko kasama ko sa 3 taon kong pamaral? Nasaan si Pedro na pinagbilinan ko ng magdag ng aking simbahan? Bakit niya ako pinagkailan ng 3 beses? Nasaan ang mga bulag na binigyan ko ng paningin, ang mga pilay na aking pinalakad? Nasaan ang mga kitongin ng aking pinagaling, ang mga salig na pinalayasan ko ng demonyo? Nasaan ang mga taong aking pinakain, mga makasalanang aking pinakawal? Nasaan ang mga taong aking binuhay o pinagaling mula sa malubhang kapansanan? Nasaan ang mga tao na kailan lang ay nagsisigawan ng husana, husana? Ngunit higit sa lahat ay ang nararamdaman ni Jesus na parang pinabayaan na siya ng kanyang Ama sa langit. Siya na walang ginawa sa lupa kundi sundin ang kalooban ng kanyang Ama. At nang malapit na ang ika-3 ng hapon, sumigaw si Jesus ng napakalakas na sinasabi niya, Eli, Eli, lama sabachthani, na ang ibig sabihin, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Isang panaisipan kung anong ibig sabihin ng mga wika ni Jesus. Sa Kabanata 27, talata 46, sa isang pagbasa ay akalain natin na siya ay mayroong pagduda sa Diyos. Ngunit ang lahat na ito ay naayon sa balangkas ng Panginoon, na si Jesus ay daranas ng paghihirap upang maisalba ang lahat mula sa paghukom ng ating mga kasalanan. Hindi naging madali ang pagliligtas na Jesus sa katauhan. Ating mapapansin na sumisigaw si Jesus ng napakalakas, katunayan na sadya nais niya ang pagpapahayag tungkol sa kanyang dinaranas. Ito hindi para pagdudahan ng mga nakakarinig ang kapangyarihan ng Diyos. Sa halip, kagustuhan niyang maitala ang pangyayari ito para ipaalam kung gaano kapait ang bunga ng pagkakasala ng mundo. Bakit nga ba pinabayaan ng Diyos ang kanyang anak? Nakasaad sa Mateo Kabanata 1, talata 21, na si Jesus ang magliligtas sa katauhan mula sa ating kasalanan. Ang katuparan nito ay pag-aalay niya ng kanyang buhay at upang matugunan ang layunin na ililigtas ang mga magtitiwala sa kanya. Kailangan isanggabi ng Diyos ang kanyang pagkapahala at talikuran sa Jesus ng kanyang pagdurusa. Ang pagpapakasakin ni Jesus ay patunay lamang na siya ay Diyos na nagaanyang
paghihirap ng manggagawa, magsasaka at mangingisda? Sino ang magiging kakampi ng kabataan at kababaihang biktima ng pang-aabuso? Tayo kasama ng Diyos, tayo magiging tugon sa panaghoy ng aping lipunan. Ito po ay isang patunay kung gaano kabuti ang Diyos sa atin na pinili niya magdusa at magpako sa krus upang matubos ang mga sala ng ating mga tao. Meron po akong isang karanasan na ito bahagi sa inyo, isang pagsubok na aking pinagdaanan at napatanong din ako kung bakit niya ako pinabayaan. Isa akong empleyado dati na napakaraming kabiguan na dumating sa buhay ko. Lahat ng best ko binigay ko, pero hindi pa rin sapat. Nagtiis ako at nagtrabaho para sa pangarap ko. Hindi ko inaasahan na bigla na lang ako nagkasakit. Parang nawasak yung mundo ko. Nung nalaman ko na may sakit ako. At kailangan agad-agad operahan ako. Kasi sasama na yung cyst ko. Hindi ko matanggap na nangyari sa akin to. Sobrang na-pressure ako para sa sakit ko at mga pangarap ko. Nagtanong ako kay Lord, bakit niya ako pinabayaan? Hindi ko ba sapat yung paghihirap ko? Napakatagal kong nag-ipon at nagtiis sa trabaho para lamang maka-save at matupad lahat ng pangarap ko. Lahat ng pinaghirapan ko ay biglang nawala. Sobrang saya at excited ko makaalis kong trabaho. Araw ng resignation ko po ay araw ng operation ko. Sobrang kong nalungo, hindi ako makapaniwala sa nangyari sa akin. Sobrang stress ko at down na ako. Wala akong masandalan kasi feeling ko pinabayaan ako ni Lord. Nagtatanong ako kung bakit nangyari sa akin to. Bakit nilagay niya ako sa ganitong sitwasyon? Pakiramdam ko, sobrang niya ako pinabayaan, pero hindi pala niya ako pinabayaan. Naging successful yung operation ko. Akala ko hindi mangyayari ang mga pangarap ko. Dahil naubos lahat, pati pera ko. Tapos bago pamera pa ako doon. Pero hindi, mali pala ako. Nire-ready niya lang pala ako. Akala ko walang pag-asa. Kaya pala hindi nangyayari ang mga gusto natin mangyari kasi may mas maganda siyang nilaan na plano sa buhay ko. Sabi nga nila, habang may buhay, may pag-asa. May mga taong ginagawang kasangkapan ng Diyos para hindi ako makabangon. Bigla na lang may tumulong sa akin. Akala ko mag-isa lang ako, pero hindi pala. Andyan yung pamilya ko, mga kaibigan ko, relatives na sumusuport sa pagkalungo ko. Nagsimula ako sa maliit na puhunan habang nagpapagaling. Bigla na lang nasagot lahat ng mga tanong ko kay Lord. Sobrang na-amaze ako. Lahat ng pangarap ko, pakunti-kunti ay natutupad sa kabila ng paghihirap ko. Hindi ko namamalayan, palaki na palaki ang business ko. Dadaan ka talaga sa mga problema bago makita yung success. Meron siyang sapat na rason kung bakit binigay ang mga problema. Ang mga problema, akala natin hindi natin kaya, pero kaya natin. Ang kailangan natin ay magtiwala at manalig sa Kanya. Tatapusin ko ang mensahe ng isang panalangin na huwag maging gabay ng bawat isa sa atin sa hamon ng ating buhay. Panginoon, pinupuri at pinapasalamatan ka namin sa pagbibigay mo sa iyong buktong na anak. Inilaan niya ang kanyang buhay upang kami ligtas sa aming mga kasalanan. Dumadanas na mga pag-alipusta, pagkakalunok at paghihirap upang may padama ang pagmamahal na sa kakaluhan. Maraming pagkakataon na kami dumaranas ng magiging hirap at sakit at mga pagkakataon ito ay sandaling kami nagtatanong kung bakit kinakailangan namin maranasan ang hirap. Hindi namin maunawaan ang pangyayari ito at dahil kami pinapanghinaan ng loob, minsan ay nagtatanong kami kung bakit mo hinahayaan na ito'y aming pag-usahan. Minsan
Patawarin mo po kami sa mga pagkakataong kami nagdududa sa inyong plano sa amin. Sa panahong ito, huwag niyo po sana natuluyang kami palayo sa iyo. Huwag niyo po sana hayaan na mawalay kami sa iyong piling. Patuloy na po sana ipadala ang mga taong aakay sa aming paglalakbay, mga taong nagbubulat sa aming mga mata at mga magpaparamdam ng inyong pagmamahal. Naway sa bawat unos ng aming daraanan ay makita namin ang pag-asang kaakibat ito. Naway maalala namin sa bawat Biyernes Santo na darating sa amin ang pagdating ng Pasko sa pagkakabuhay na magbibigay bagong pagkasa. Isang bagong araw na aming tatahakin patungo ng iyong kaharian. Hinihiling namin ito sa pangalan ng iyong anak na Jesus, kasama ng Espiritu na naghahari ngayon at magpakailanman. Amen.